Kayo ba ay taos-pusong nanunumpa na sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig ng kapulungang ito? Opo. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Comsec. Pwede bang matanong ang ating mga witnesses, kayo ba ay nangangailangan ng abogado sa pagdinig na ito? Hindi na po. Hindi na. Ikaw si Mr. Hindi magdaro po. Ikaw si Magdaro. Nangangailangan ba kayo ng abogado? Hindi na. Okay. So, pakilapit nyo nga yung mic sa kanila. Okay. Ngayong umaga po, nandito po ang ating mga miyembro ng mababang kapulungan at sila po ay magtatanong ng direkta sa inyo. At amin lamang pong request ay sagutin po natin ng katotohanan na ayon sa inyong mga salaysay. The members are furnished with copies of the affidavits, signed sworn statements by Mr. Andy Magdaro and Mr. Leopoldo Tan. Tama, no? Mr. Leopoldo Tan. And the copies have already been furnished to the members. And those who wish to ask questions, please have your name listed in the list that the committee secretary is writing down the names of the members who wish to ask. Meron na po tayong listahan ng mga magtatanong tungkol dito, pero bago siguro tayo magtanong, bigyan po muna natin na pagkakataon ang ating mga witness na sabihin sa committee ito ang kanilang mga salaysay. Is that okay with the members? Okay. So, siguro, sino po ang ating uunahing si Mr. Mr. Andy Magdadaro. Okay. So, Mr. Magdadaro. Po, sir. Sandali. 1 minute suspension. Okay, hearing resumed. So marami pong mga miyembro na nagpalista dito na gusto magtanong. Meron na pong listahan. At yung wala pa ho ang pangalan dito sa listahan at gusto rin yung po magtanong, please call the attention of the committee secretary so that your names will be included. So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang sabihin mo sa committee ito ang iyong salaysay? Opo, Your Honor. Sumpaang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero, 56 taong gulang, Pilipino, citizen, hiwalay sa asawa, resident ng Davao City, sa kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod.
Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court, Davao City, Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na 3 Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan na to? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung 3 Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung 3 Chinese. Sa araw din na yon, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina.
silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga-Bucor yung 3 Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok.